Bakit, Ling? Bakit hindi na lang tayo magpalit ng katayuan? Handa akong maging tulad mo! Kakayanin kong maging isang sawing lalaki. Kung sa bagay wala na rin akong silbi. Hindi pa rin tatanggapin ni Xiao Chen ang pag-ibig ko. Kahit kailan hindi niya ako mamahalin. At isa pa, kung sakali mang mangyari ang mga bagay na yon, itatakwil ako ni Dark Moon. At itatakwil din ako ng aking mga nasasakupan. Pagod na ako maging emperador! Ayoko na! Satya! Ano ka ba? Pag may nakakita sa'yo sa ganyang katayuan, hindi ka nila igagalang. Tama, oo nga pala. Akong emperador. Sandali lang. Tingnan mo nga ang iyong sarili. Nakakahiya ka. Hindi niyo na ako kailangang sigawan. Dahil babalik na ulit ako doon sa aking trono. Maski pa wala nang halaga sa akin iyon. Si Xiao Chen lang ang mahalaga sa akin. Gumising ka, Satya. Ikaw lang ang may hawak sa buhay mo. At kung hindi ka masaya, dapat kang gumawa ng paraan para mahanap ang kaligayahan. Naiintindihan mo ba? Anong ibig mong sabihin, Guro? Ngayong alam na ni Xiao Chen ang katotohanan. Ano nang binabalak mo? Ewan ko, hindi ko pa alam. Iniisip ko kung paano papatayin si Ling. Iyon lamang ang paraan para magawa kong iligtas si Xiao Chen. Ano bang dapat kong gawin? Hindi ba ako isang mabuting pinuno? Satya, kailan pa nawala sa'yo ang tiwala mo sa iyong sarili? Napakahusay ng ginawa mo dun sa mahiwagang balon. Ikaw ang pinakaimportanteng tao sa palasyo. At nakasalalay sa iyong mga kamay ang kapalaran ng buong daigdig. Magtiwala ka sa kakayahan mo. Alam kong magtatagumpay ka. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Napapagod na ako. Saka iisip kung paano sasakupin ang mundo ng mga mortal. Sandali lang, Satya. Hindi lang maalis sa isip ko. Hindi man lang ba sumagi sa iyong isipan kung pwede mong pagsamahin ang mundo ng mortal at immortal. Kahit kailan, hindi ko yun magagawa. Ang bilin sa akin ni Ama, alisin ang mundo ng mga mortal at palawakin ang amin. Iyon ang sinabi ng Reyna at hindi ko yun makakalimutan. Satya, ikaw ang dakilang emperador. Kaya ikaw ang magdesisyon para sa iyong mga nasasakupan. Tumigil ka! Ako ang emperador ng Palasyong Itim. Kaya dapat mo lang akong igalang. Subukan mo pa akong insultihin. Hindi ako magsisisi. Naipatakip ka. Satya, inaamin ko, hindi rin kita ganong natulungan. Pero pag hindi mo nalimutan si Xiao Chen, pagdating ng takdang oras, huwag mong sasabihin sa akin na hindi kita binalaan kahit kailan. Satya, Paumanhin po. Nagising ko ba kayo? alam mo Satya, nakita kita sa aking panaginip. Ganun po ba? Halika, maupo ka.
Alam mo anak, nakita kita sa panaginip ko na sinasakop ang mundo ng mga mortal. At nasaksihan ko rin doon na pinasilang mo ang buong angkan ng Yensam. Napakatapang mo talaga anak. Bakit, Satya? May iniisip ka ba? Ina, patawad. Ayoko na po maging emperador. Pinangangambahan ko na hindi ko magawa ang binili ni Ama. At bakit naman? Napakalaki ng pagtitiwala ko sa iyo, anak. Kung talagang ayaw mo nang maging emperador, hindi kita pipilitin, bahala ka. Malaking responsibilidad ang nakaatang sa iyong balikat. At alam ko rin na hindi ganong kadaling sakupin ang mundo ng mga mortal. Para sabihin na isang kasing lakas mo, na hindi mo na kaya maging emperador at mas gugustuhin mo pang umurong. Sigurado ako may mabigat na dahilan. At naiintindihan kita. Kaya kung ano man ang iyong mapagpasyahan, gusto kong tandaan mo na naririto ako para suportahan ka. Alam niyo, Inang Irene, dahil sa mga sinabi niyo sa akin, takot na akong biguin kayo. Ina, huwag po kayo mag-alala. Magiging isang magaling akong emperador. At bukod dyan, magiging mabuti akong anak. Alam niyo po, Ina, sinabi ko na kay Xiao Qian ang lahat, ang buong katotohanan. Ganun ba? At paano niya naman iyon natanggap? Hindi niyo ako mapapatawad. Kahit na ano pa nga ang gawin mo, wala ka na talaga magagawa. Dahil walang sino man ni isang nilalang ang siyang maaring makapigil sa magiging kapalaran ng sawing magkasintahan. Anak, alam ko ang nararamdaman mo kay Xiao Qian. Pero gusto kong maunawaan mo na hindi pwedeng magsama ang dalawang sawing magkasintahan na iyon sapagkat magiging isang bantayan sa pagpapalawak ng palasyong itim. Umaasa ako, anak. Alam mo na kung ano ang pinakamahalaga. Inang Reyna, maaari po bang makitulog dito ngayong gabi? Ikaw ang emperador, kaya masusunod ang gusto mo. Sa loob ng mahabang panahon, ngayon lang ulit ako napayapa. Xiao Qian! Mga sinungaling. Mga manloloko. Xiao Qian! Hanggang dyan ka na lang! Huwag na huwag kang lalapit! Masama ka! Ako ito, Xiao Qian. Nalaman ko ang totoo to. Inutusan ako ni Satya. Kinasusuklaman ko siya! Isa siyang manloloko! Huwag ka magalit, Xiao Qian. Ako lang ang nandito. Huwag ka mag-alala. Hindi kita sasaktan. Nauunawaan kita. Alam ko ang nararamdaman mo. Alam ko ang pakiramdam mo parang pinagkakaisan ka ng lahat. Pero hindi kita magagawang saktan. Alam ko, alam mo yan. Xiao Qian, alam mo na pala. Isa pala talaga akong mortal. Tapos sinabi pa niya na mahal niya ako. Hindi ko na maintindihan. Huwag ka mag-alala. Maayos din ang lahat. Dito na mismo sa palasyong ito ako lumaki. At ang buong akala ko na isa akong diwata. Isa lang pala yung kaibangan. Pero ayokong maging isang mortal, Xiao Qian. Huwag ka masyado mag-alala. Alam ko lilipas din ang nararamdaman mo. Paano mo nasasabi sa akin ang bagay na yan? Hindi ko maintindihan. Hindi ito madali para sa akin. Hindi ito ganun kadaling tanggapin. Alam mo ba, meron pala akong magulang. Pero patay na daw sila. Pinatay daw ang aking mga magulang. Xiao Qian, paano ko ito tatanggapin?
Hangyip! Ayos ka lang? Hindi. Pagod na ako. Medyo mabilis na rin akong tumakbo. Ang kaso nga lang, mahirap tumigil. Nahilo ako dun. Mabuti pa siguro maupo ka muna dyan. Teka, saan ka pupunta? Umalis ka na. Gusto ko mapag-isa. Hangyip, alam mo kasi, matagal ko nang gustong humingi ng tawad. Simula nung una tayo magkita, laging gulo ang dala ko sa'yo. Pasensya na, Hangyip. Gusto ko rin makabawi sa mga kabutihan mo sa akin. Huwag na lang. Hindi na yung kailangan. Kaibigan kita. Higit pa tayo sa magkaibigan. Dahil magkaibigan tayo sa habang panahon. Nakalimutan mo na ba yon, ha, Hangyip? Siyempre hindi. Mabuti naman. Kaya naisip ko na sasamahan na lang kita. Tara! Halika! Tingnan mo. Nakita mo ba yung mga nakasulat dyan? Yung nagtitinda lang ang nagsulat niyan. Alam mo ba na mas maganda pa yung sulat ko dyan? Meron akong ikukwento. Dati kasi pinapainom ko si inay ng gamot. Nakalagay yung gamot sa palayok. Yun ang akala ko kaya isinalang ko na. Naalala ko may sakit na kalimot pala si inay, kaya bigla akong binuksan. Nung buksan ko, walang laman yung palayok. Tara, doon tayo sa bandaron. Aba, nakita mo ba yon? Napangiti niya si Hangyip. Aba, oo nga no. Bihira ko lang siya makitang umiti. Ay, dapat lang talaga tayong magpasalamat doon kay Ling. Ay, oo nga pala ano. Pag pinabayaan natin silang ganyan, baka kung anong mangyari. Oo, alam ko yan. Ang kaso, wala naman tayong magagawa. Ha? Hindi. Ang mabuti patawagin ko siya. Huwag mo gawin yan. Ngayon ko lang siya ulit nakitang ganyang kasaya. Bayaan mo ng anak mo. Alam mo, ayon sa mga narinig ko, malakas daw ang kapangyarihan nito. Ilalagay mo lang dito yung pangalan ng taong gusto mo. At pagkatapos matutupad ng iyong kahilingan. Uy, tingnan mo yun! Hangyip, halika! Meron ako nito nung bata ako. Ito nga dati yung paborito kong laruan. Ang ganda, di ba? Nagkaroon ka ba nito dati? Gusto mong bumili? Tara na nga. Ito, gusto mo ba? Ibang klaseng patpat to. Ito ang patpat ng pag-ibig. Subukan mo. Dito ka muna sandali. Pupunta lang ako dun. Kumusta? Bibilin mo yan? Nagustuhan mo ba? Hindi mo nagustuhan? Bibili na lang kita ng pagkain. Bumili ka pala niyan. Alam mo ba ang gagawin dyan? Isusulat mo lang yung pangalan ng taong mahal mo. At gaya ng sinasabi ng mga tao, matutupad yung kahilingan mo. Gusto mo bang makita kung paano ginagawa? Halika, sumama ka sa akin. Tingnan mo yung mga nakasabit. Gagayahin mo lang naman yung mga yan. Ibibigay ko sa itong panulat, tapos ilagay mo dyan yung pangalan ng mahal mo. Pagpapalain ka, tapos magkakaroon ka ng masayang buhay hanggang sa katapusan ng daigdig. Hangyip! Nasaan siya? Hangyip! Hangyip! Nasaan ka na ba? Sana naman kaya nagpunta yung si Hangyip? Alam mo, Sheka, kahit papano naging masaya rin ako ngayong araw. Matagal ng panahon nung huli itong nangyari sa akin. Talaga? Oo, totoo yun, Sheka. Maski naman nung mga panahon hindi pa tayo kasal, hindi pa ako naging kasing saya kagaya ngayon. Balbas! Ha? Nakikinig ka ba sa akin, ha? Aba, oo. Anong sabi ko?
Oo na, hindi na ako nakikinig. Alam mo kasi, nag-aalala pa rin ako dun sa dalawa. Kaya mabuti siguro balikan natin sila. Sandali, Sheka! Huwag ka na mag-alala, ayos lang sila. Halika na kasi. Balikan na natin sila. Natatakot ako para sa dalawa. Huwag ka nang masyadong nervyoso dyan. Malaki yata ang tiwala ko dun sa anak ko. Hangyip! Lumabas ka na! Hangyip! Hangyip! Naglalaro ka? Ikaw ang saming lalaki. Hindi ko alam. Aalamin pa, hindi ba? Hindi mo na malalaman dahil mamamatay ka na. Hangyip! Hindi ka na dapat mabuhay sa mundo. Sino kaya siya? Parang nanggaling siya kay Yansam. Hindi maaari. Walang ganoong klaseng tao sa Yensam. Ano nangyari? Ayos ka lang ba? Si Hangip, nasaan na siya ngayon? Oo nga. Tsaka, sino ba yung taong yon? Siya si... Hangip! Kamusta na ho ang anak niyong si Hangyip? Malubha po ba siya? Hindi ko alam. Sandali, wala ho ba siyang malay? Ewan, hindi ko alam. Teka, maghanap tayo ng gamot para sa kanya. Sige na, gumawa na tayo ng paraan. Ano, paig ba kayo? Ano ka ba naman bata ka? Tigilan mo yung pagsulpot sa harapan ko. Sige na. Ikaw kasi, ang kulit-kulit mo dyan. Ay, hindi ko talaga maintindihan. Ano ba naman kasing meron sa'yo? At nahihibang sa'yo si Xiao Chen at Hangyip. Saksakan ka naman ng hina at lalampa-lampa pa. Siguro ginagayong mo sila para maakit sa'yo. Teka, umamin ka nga. Siguro nga ginagayuma mo sila. Aminin mo na kung hindi tatagpasin ko yung leeg mo. Ano ba? Bakit hindi ka magsalita? Niloloko mo ba akong talaga, ha? Meron pa ako sa iyong gustong tanungin. May gusto ka ba sa anak ko? Sumagot ka. Kung oo, tumingin ka sa taas. Kung hindi naman, tumingin ka dito sa baba. Yan na ba? Sandali nga, ano ba talaga? Nanloloko ka ba, ha? Gusto mo na yata manatili ng ganyan eh. Sige na, magsalita ka na. Ano pa? Salita na. Paano ba ako magsisimula? Sandali. Ano bang ibig mong sabihin doon, ha? Yung kasing salitang gusto, dapat nyo lang kasing malaman na maraming ibig sabihin. Saan nyo ba ako gusto magsimula? Gusto ko lang naman malaman kung anong nararamdaman mo sa anak ko. Naawa ho ako sa kanya kasi malungkot ang buhay niya. Sa tuwing naiisip ko nga ho yun, gusto ko mapasaya ang anak niyo. Talaga? Eh di may gusto ka nga sa kanya. Ha? Hindi! Hindi ho yan Teka, totoo! ano ba talaga, ha? Mahirap ho kasing ipaliwanag. Minsan ho, gusto kong protektahan siya. Kung minsan naman kabaligtaran, yung kasing anak niyo, alam niyo namang napakalakas nun. Siya nga yung tagapagtanggol ko, hindi ba? At kung minsan naman ho, para rin naman kaming magkapatid. Ako yung kuya. Ano ka ba? Walang kwenta yung sinabi mo. Isa lang ang gusto kong malaman, kaya umamin ka na. Mahal mo ba si Hangyip? Ano ho? Mahal mo ba siya? Iba naman yung gusto sa mahal. Ay, ang hina mo talaga. Ano ang pagkakaiba ng mahal sa hindi mahal? Hindi naman yung nabanggit sa mga librong nabasa ko eh. Sandali, meron akong itatanong sa inyo. Dapat sagutin nyo. Mahal ko ho ba si Xiao Chen? Kung mahal ko ho siya, pwede ba ako magmahal ng iba? Si Hangyip. Si Hangip? Ayun, maayos pa rin siya. Kaya lang natutulog pa rin. Ano ba yung nangyari sa kanya? Wala. Wala yon. Napagod lang siguro siya sa sobrang pag-iinsayo niya. Konting pahinga lang ang kailangan. Tapos babalik na siya sa dati. Mabuti naman. Pwede ho ba akong pumasok? Aba, oo naman. Pero, meron lang sana akong gusto ipakiusap sa'yo. Huwag niyo nang pag-usapan yung tungkol sa nangyari sa kanya kahapon. Baka makasama yun sa kanya. Oo. Sandali. Yung sinabi mo sa kanya, hindi yun ang totoo, hindi ba? Seryoso na ba talaga ang kalagayan niya? Sabihin mo, gaano ba kalala? Natatakot ako. Natatakot ako para sa anak natin. Natatakot ako na baka hindi makayanan ni Hangip yung mga epekto ng buktong sa kanya. At baka kasi yun ang maging dahilan para tuluyan na siyang mawala sa kanyang katinoan. At maaari rin yung maging dahilan ng kanyang kamatayan.
Bakit? Natatakot ka ba sa akin? Hindi. Kamusta ka na? Kakaiba ang aking pakiramdam. Wala akong masyadong maalala sa mga nangyari. Ang naaalala ko lang, nandoon tayo sa templo. Nang magising ako, nandito na ako sa kwarto. Pagkagaling natin sa templo, ang sabi mo sa akin pagod ka na. Tapos uminom tayo. Kaya nalasing ka. Kaya naman pala masakit ang ulo ko. Uminom pala tayo. Pero Ling, sandali nga lang. Saan naman tayo uminom? Sa karwahe. Dun sa sinakyan natin. Kinupit ko nga lang yung alak na yun sa kutsero eh. Hayaan mo na yun, basta maayos ka na. Salamat, kaibigan. Para sa naman. Malungkot kasi ako kahapon. Pero magaan na ang pakiramdam ko ngayon. Natutuwa ako at ikaw ang naging kaibigan ko. Ako rin. Magpahinga ka na nga. Bukas ng umaga, bala kong pumunta tayo sa bayan ng Tinhyung. Nakarating ka na ba dun dati? Ako nga rin, hindi pa eh. Pero alam mo, kahit hindi pa ako nakakarating dun sa lugar, ang balita ko napakaganda raw talaga dun. Napakarami daw ng bulaklak dun. O talaga? Oo. Sige, gusto ko makita yon. Nililisa na po ni Nashek ang bayan na iyon. Kaya ilang araw mula ngayon, nasa silangan na po sila. Maganda po siguro, mahal na emperador, kung magpapadala tayo ng mga tauhan doon para maglagay ng mga bitag. Mas madali po nating mahuhuli si Ling pag meron nun. Emperador! Narinig ko. Mukhang malalim po ang inyong iniisip. Meron po bang problema? Wala. Walang problema. Maayos ang lahat. Panginoon, nababahala po kasi kami. Limutin niyo na ang pag-ibig. Nakakaapekto yan sa inyong desisyon. Huwag na kayo mag-alala. Hindi ko nakakalimutan ang tungkol sa misyon natin. Tayo ang magtatagumpay. Opo, Panginoon! Sige na. Pag-usapan natin ang estratehiya. Tula, ipadala mo ang iyong espiya. Panginoon! 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 Ganyan ka lang! Hindi ka maaari dito! Panginoon, si Xiao Chen! Ano nangyari? Si Xiao Chen, nawawala po sa kanyang katinuan. Tulungan niyo po siya. Nasaan na? Dito ko lang yun nakita. Saan na kaya yun napunta? Lumabas ka! Bakit ka ba nagtatago? Magpakita ka sa akin! Labas na! Xiaochen! Shatia! Yung tunay kong katawan, bakit hindi ko makita? Xiaochen, Nasaan na? Saan mo ba dinala? makinig ka sa akin. Alam mo, nakakulong ngayon ang tunay mong katawan. At kahit ako, hindi ko yun makukuha. Bitiwan mo ako! Sinungaling ka, Shatia! Kasalanan niyong lahat ito! Sinira niyong buhay ko! At hindi ba kayo nakontento? Pinatay niyo pa ang magulang ko! Hindi ko kayo mapapatawad! Patawad. Bitiwan mo ako! Masama ka! Patawarin mo ako. Patawad. Sabihin mo sa akin, bakit mo ako pinabayaang mabuhay sa kasinungalingan? Sana pinatay mo na rin ako dati. Ginawa mo akong huwad na diwata. Sana pinabayaan mo na ako maging ordinaryong bata. Sinira mo ang buhay ko. Masama ka, Shatia. Sumama ka sa akin. Inang Reyna, pabalikin niyo po si Xiao Chen sa mundo ng mga mortal. Sandali po, hindi yan maaari! Sangayon ako. Binabantayan na ngayon ng pinuno ng Yensam si Ling. Kapag na-discover nila ang totoong pagkatao ni Xiao Chen, hindi malayang matalo tayo ng buong angkan ng Yensam. Mahirap silang kalaban. Tama na! Ayoko nang marinig pa yan. Pagmasdan niyo ang batang pinalaki natin. Isa siyang masayahing tao noon. Pero dahil sa natuklasan niya, ngayon hindi na. Hindi man lang ba kayo naaawa sa kanya? Nalimot niyo na ba ang katapatan niyo sa palasyo? Panginoon, huwag niyong kalimutan ang inyong pangako na hindi hahadlangan ng iyong emosyon ang ating tagumpay. Kanina lang, iyan ang pinangako niyo sa amin. Umaasa kami na tutupad kayo sa inyong pangako. Nalimutan niyo na ba kung sino ang inyong kaharap? Hanggat ako ang emperador ni Dark Moon, ang nais ko lamang mga susunod.
Sati, itong tandaan mo. Dahil sa ikaw ang emperador, dapat mo lamang siguraduhin ang katapatan nila sa'yo. Dahil kapag nawala yon, malaking problema. Mahal na Reyna, ipagpaumanhin po ninyo. May problema siyang emosyonal, kaya kayo na lang pong magdesisyon. Halika dito, Xiao Chen. Lumapit ka sa akin. Ayoko. Masama ka rin katulad nila. Sinira mo ang aking pamilya. Pati na rin ang aking buhay. Oo, inaamin ko. Pinabayaan ka nga naming mabuhay sa kasinungalingan. Pero Xiao Chen, ginawa namin yon para sa iyong kabutihan. Pinotektahan ka lang namin laban sa angkan ni Yensam. Ang mga magulang mo ay pinaslang ng kasalukuyang pinuno ng buong angkan ng Yensam. Walang iba kundi si Goldlight. Oo, inaamin ko na ginamit din kita. Pinalakas mo ang palasyo. Dahil ginamit ko ang iyong kapangyarihan upang patatagin ang aking buong kaharian. Pero Xiao Chen, minahal kita ng buong puso. Yan ang gusto kong palagi mong tandaan. Lumipas na ang napakaraming taon. Pero itinuring pa rin kitang isang tunay na anak. Xiao Chen, naiintindihan mo ba ako? Para sa akin, anak na kita. Ayoko sanang umalis ka. Mahal na Reyna. Anak ko, halika. Tana, alam mo bang nasasaktan din ako kapag nakikita kitang nahihirapan? Pero hindi yun mahalaga. Dahil ang mahalaga lang para sa akin ay maging maligaya ka. Wala nang iba. Kamahalan, kapag pinaalis niyo si Xiao Chen, ano na lang ang... Tama na. Naniniwala ako sa kakayahan ng anak ko. Alam ko na kaya ni Xiatia na maging isang mahusay na pinuno para matalo ang Yensam. Wala nang halaga ang sawing magkasintahan. Pero Buo na ang desisyon ko. Umiibig si Xiao Chen sa binatang siling. Palalayain ko na siya. Talaga po? Pero gusto kong ipangako mo ngayon sa akin na magpapakasal ka na kaagad kay Ling. Kapag ginawa mo yon, mawawala ang sumpa sa magkasintahan. Titigilan ka na rin ni Goldlight at hindi ka na niya hahabulin. Mabubuhay ka na ng mapayapa at tahimik. At si Xiatia, lilikha ng matatag na imperyo. Masusunod po. Magpapakasal na kami kaagad ni Ling. Maraming salamat po. Sandali po, ibalik niyo po ang tunay na katawan ni Xiao Chen bago siya umalis. Gusto ko nga sana. Pero ang iyong katawan ay kasalukuyang nakakulong. At saka lang ulit yun pakakawalan pagdating ng susunod na piyesta ng parol. Bakit? Hindi mo na kaya maghintay hanggang sa panahong iyon? At isa pa, alam ko namang si Ling ay isang mabait na binata. Alam kong kaya niya maghintay pa ng konting panahon. Opo. May tiwala ako sa kanya. Alam kong mamahalin niya ako. Kahit na ano pa ako. Ganun kalaki ang tiwala ko kay Ling. Ipagpaumanhin niyo po mga banal kong ninuno. Meron lamang po akong gustong itanong sa inyo. Hindi po ba't ako ang pinili niyo na maging pinuno? Pero bakit po ako nahigitan ni Hang Yip? Mga ninuno, ano ho ba talagang mas mahalaga? Ako na hinirang yung pinuno? O ang sawing magkasintahan? Sagutin niyo ako! Buong buhay ko naging tapat ako sa paglilingkod sa inyo. Handa akong ialay kahit na sarili kong buhay makamit lamang ang kapayapaan. Pero bakit ko gagawin yun? Dahil pinahahalagaan ko ang buong angkan ng Yensam. Pero lahat ng mga pagsisikap ko hindi niyo pinapansin. Dahil mas pinili niyo si Hang Yip. Hindi ko matatanggap na natalo niya lang ako. Magbabayad siya. Magbabayad siya sa akin ng malaki. Magbabayad siya dahil pinahiya niya ako. Sinusumpa ko yan. Dahil hindi kayo patas. Isinusumpa ko sa harap ng puntod niyo. Ipinapangako ko magbabayad si Hang Yip! Kung hindi ako nagkakamali, ito ang bugtong.
Ganun pala. Naiintindihan ko na. Patawarin niyo ako ni Nuno. Naiintindihan ko na ngayon. Ngayon alam ko na kahit kailan, hindi niyo ako iniwanan. Kasama sa inyong balak, ang ilapit ako sa bugtong. Kasama ko ito sa aking pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat po. Ipinapangako ko, pag-aaralan ko maigi ang bugtong na ito dahil gusto ko mapatunayan na kahit hindi ko kasama si Hangip, magagawa ko pa rin na sakupin ang imperyo ni Darkmoon. Ipinapangako ko po sa inyo ni Nuno na hindi ko kayo bibiguin. May kakaibang magaganap. Sabihin mo sa palasyo. Opo! Ang sarap la sa pinanghangin. Xiao Chen, nag-iisa ka na ngayon kaya lagi ka mag-iingat. Pagdating mo dun sa bahay niya, mamumuhay ka na rin ng masaya. Ang sarap siguro ng pakiramdam kung ikakasal na ang isang babae. Pwede ba, Xiao Chen? Huwag mo na nga akong tuksohin. Wala pa kaming binabalak. Ano nang balita? Lumitaw na ang masamang lagusan doon sa kagubatan. Pero 2 diwata ang lumabas sa lagusan. Si Xiao Chen? Sige, bantayan niyo silang 2. Nakakalungkot naman. Kailan ulit kaya tayo makikita? Xiao Chen, huwag ka munang malungkot. Kung hindi ka makakaalis dito, edi dadalawin na lang kita. Oo nga pala. Binigyan ka ng ginto na mahal na Reyna. Oo. Mag-ingat ka parati, ha? Huwag ka mag-alala. Alam mo, meron akong naisip. Ano kaya magandang ibigay sa magiging biyanan ko? Sabi mo sa akin kanina, wala ka pang plano magpakasal. Sino yung tinatawag mo ngayong biyanan? Xiao Chen, di ba sabi ko huwag mo akong tuksuhin? Ikaw talaga. Oo, hindi na. Basta ang masasabi ko sa'yo, Xiao Chen, kapag mag-asawa na kayong 2 ni Ling, mamahalin mo yung biyanan mo. Aba, syempre naman. Magiging napakaswerte pa nga niya. Kasi sa lahat ng manugan sa buong daigdig, ako ang pinakamaganda. Sandali, Xiao Chen. Kapag kasal na kayo, at kapag medyo matagal na kayo magkasama ni Ling, mabubuntis ka na. Natatakot ka ba? Bakit? Dapat ba? Kasi sa pagkakaalam ko, nakakatakot mga anak at talagang napakasakit. Talaga? Basta hindi na bale. Gusto ko pa rin malaman kung paano nagkakaroon ng mga bata. Ewan ko, wala ako alam dyan. Sabi mo nakakatakot. Iniisip lang naman kita, baka mahirapan ka. At paano mo naman nasabi yon? Sabi mo kasi kanina, interesado ka sa mga bata. Kung magkakaanak ka ng marami, magiging maingay kayong pamilya. Hindi no. Hindi ako magkakaanak ng marami. Sigurado ka? Oo! Ano kayang ginagawa nila? Sabihan niyo ang mga nasa silangan na bantayan silang maigi. Ano man ang gawin ng mga yon, kayo na ang bahala. Gumagabi na. Mula ngayon, Xiao Chen, isa ka ng ordinaryong tao. Dapat kalimutan mo na naging isa kang diwata. Naintindihan mo ba? Bigla ko tuloy naalala si Shatia. Alagaan mo siyang mabuti. Bakit ka umiiyak? Natupad na ang pangarap mo. Huwag ka malungkot. Ngumiti ka. O sige na. Kailangan mo na rin umuwi. Xiao Chen, paalam. Kamahalan, pinalaya niyo na si Xiao Chen. Hindi kayo nababahala? Bakit? Anong problema doon? Akala ko tatanungin mo ako kung bakit hindi ko binalik ang katawan niya. Magiging mahirap para sa isang katulad niya ang magpaksal sa mundo ng mga mortal. Dahil siya'y magiging Blue Demon. Guro, pasensya na po kayo sa inasal ko kanina. Huwag kang mag-alala. Naintindihan kita. At ang nararamdaman mo para kay Xiao Chen. Ganun talaga ang pag-ibig. May dinudulot na mabuti. Minsan naman masama. Sa palagay ko, hindi nakabuti sa iyong pag-alis niya. Guro, ano ang aking gagawin?
para magkasundo ang dalawang mundo. Sa oras na lusubin ko, ang mundo namang mortal. Siguradong hindi yun magugustuhan ni Xiao Chen dahil isa rin naman siyang mortal. Pero ganun pa man, mahal niya ang palasyo. Ayokong malungkot siya, Guro. Hindi ko alam kung seryoso ka o hindi. Pero gusto kong malaman mo na matagal ko na itong pinapangarap na magkaroon ng katuparan. Kung yan ang desisyon mo, makakaasa ka sa tulong ko. Pero ang tanong, determinado ka ba talaga para mangyari yun? Kailangan ng mahabang pasyensya at tiyaga. Isang pagkakamali lang, maaari mong makalaban ang palasyo. Sa tingin ko, kailangan natin ng himala. Hindi. Hindi himala ang kailangan natin, kundi isang pagkakataon. Xiatia, huwag kang magpabigla-bigla ng desisyon. Naiintindihan mo ba ako? Nakauwi na kaya ngayon si Ling sa kanila? Sigurado matutuwa siya kapag nalaman niyang pwede na kami magpakasal. Gusto ko na siyang makita. Bibilan ko na regalong magiging biyanan ko para matuwa siya sa akin. Salamat po sa tulong niyo. Alam niyo po bang bahay ni Ling? Sa Badarol lang. Salamat po. Ano naman? Maraming salamat. Sandali lang, Binibini. Kamag-anak ka ba ng ina ni Ling? Kamag-anak po? Naku, hindi. Ang totoo po niyan, ako pong magiging manugang niya. Huwag kayong mag-alala. Iimbitahin namin kayo sa kasal namin ni Ling. Sige po. Salamat. Napakaswerte naman ni Ling. Ang ganda ng mapapangasawa niya. Huwag kang lalapit! Lumayo ka! Umalis ka! Ano ba? Umalis ka! Huwag kang lalapit, sabi! Huwag kang lalapit! Lumayo ka sa akin! Ah! Ang salbahing asong yun. Natakot ako sa kanya. Akala ko lalapitan niya ako at kakagatin. Mabuti na lang walang tao sa lugar na yun. Kung hindi may nakakita na sa akin na nagbagong anyo ko. Nakakainis. Nawala ko tuloy yung regalo ko para sa magiging biyanan ko. Hindi bale, gagawa ko ng paraan para magustuhan niya ako. Oy, ano ka ba? Nag-e-ensayo ang anak ko. Bakit mo ba siya tinititigan? Alam niyo kasi talagang nag-aalala ako sa kanya. Napapadalas ang pag-iensayo niya. Meron kang malaking puso, Ling. Hindi na ako nagtataka ngayon kung bakit gusto ka ng anak ko. Hindi ako mabait kundi siya. Kung sakaling ako nga ang sawing lalaki, kailangan niya akong patayin. Huwag kang mag-alala. Matagal pang mangyayari yon. Siya nga pala, gusto kong malaman kung meron bang naikwento sa iyo ang iyong ina tungkol sa mga nangyayari nung ipinanganak ka. Wala eh. Alam niyo kasi mahina ang memorya ni inay. Marami siyang pangyayaring hindi na naaalala. Bukod sa, Bukod sa ano? may naaalala siyang bangungot 20 taon ang nakakaraan. Ayon sa kanya namatay ang ama ko dahil doon. Doon nagsimulang humina ang memorya niya. Alam mo, Ling, siguradong uhaw si Hangip pagkatapos nito, kaya pwede bang ikuha mo siya ng maiinom? Kukuha ko sa ilog! Sige na. Ano sa tingin mo, Balbas? Siya na kaya yun? Namatay daw ang ama niya? Napakalaki ng posibilidad. Bakit ngayon pa? Itunuring na siyang matalik na kaibigan ni Hangip. Siguradong siya ang unang masasaktan kapag pinatay niya si Ling. Sadyang malupit ang kapalaran. Mas mabuti siguro kung namatay na lang ang kanyang ina. Ano ka ba? Kung sakaling namatay siya, walang magpapatunay sa pagkatao ni Ling. Kung masamang tao lang sana ako, wala nang problema dahil ako mismo ang papatay sa kanya. Pagkatapos mong gawin yon, ilibing mo siya agad. At hindi lang yon, dapat mo ring sunugin ang bahay niya para walang maiwang bakas doon. Magandang plano yan. Tayo na! Tara. Oo. Pero hindi tayo masama. Kung ginusto natin, dapat namatay na noon pa lang si Ling. Ano bang pinag-uusapan niyo dyan? Kami? Wala naman. Tapos ka na ba mag-ensayo? Kung tapos ka na, maghanda ka na. Dahil ang sabi ni Ling, malapit na raw tayo sa bayan ng Bukang Liwayway. Halika, tayo Kung na! ganun, maghanda na rin tayo. Malapit
na kami. Lamesa? Upuan? Tasa? Ito kaya? Ha? Kapitera? Ito naman, bulaklak. Pagkain ko ba to? Kumusta po kayo, inay? Sino ka ba? Naalala ko na. Para nga pala ito ka, Abing. Sino po si Abing? Ha? Yan si Abing! Huwag kang lalapit! Ayoko sa kanya! Pakiusap! Palisin niyo siya! Isa kang halimaw. Halimaw daw. Naku, may ko. Isa kang halimaw! Isang halimaw! Inay! 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 Gumising kayo! Umalis ka na nga! Xiao-Chen! Ling! Ling! Anong nangyari? Natumbang inay mo. Kumusta siya? Nawalan lamang siya ng malay. Ano bang ginawa mo sa kanya? Wala akong kasalanan. Ipasok na natin siya. Xiao-Chen, tulungan mo kami. Siya nga ang ina ng batang yun, Sheka. Ay, kung ganon, siling na nga ang sawing lalaki. Ano ka mo? Isa ka sa sawing magkasintahan? Pwede ba? Isa itong seryosong bagay, kaya naman huwag kang magbiro ng ganyan. Sandali. Sa palagay ko, seryoso siya. Isa pa, walang dahilan para magbiro siya. Si Shatian mismo nagsabi sa akin at kinumpirma yun ng Reyna. Nakita ko pa nga mortal na katawan ko. Kaya siguradong totoo. Alam niyo ba, ang sabi ng mahal na Reyna, kapag nagpakasal kami ni Ling, ibabalik niya ang katawan ko pagdating ng piyesta. Ay, dalawang mundo ang naghahanap sa sawing magkasintahan. Pero sino mag-aakala na pinagtagpo na pala silang dalawa? Mas malakas talaga ang kapangyarihan ng kapalaran kaysa sa tao. Malaking banta ang sawing magkasintahan sa sangkatauhan. Kaya naman kinailangang kabisaduhin ni Hangip ang bugtong dahil yun lang ang makakatalo sa kapangyarihan ng sawing magkasintahan. Makinig ka, Hangip. Ngayon, hindi mo na kailangan patayin si Ling. Kung gusto ko, matagal ko na sanang ginawa. Hindi ako dapat mag-alala dahil pareho niyo namang mahal ang isa't isa. Kailangang makasal kayo kagad bago pa malaman ng mga alaga ni Yensam. Nang sa ganun, matanggal na ang sumpa sa inyong dalawa. Gusto kong ideyan. Ling! Magandang balita! Matutupad na ang balak natin magpakasal! Bakit, Ling? Anong problema? Hindi ka ba masaya? Xiao-Chen, alam mo bang tinakot mo si inay? Bakit ka nagbago ng anyo sa harap niya? Kasalanan yun ng aso. Ayaw naming mga diwata sa kanila. Kahit na isa akong tunay na babae, hindi... Nagdududa ka ba? Ano ka ba? Hindi magagawang saktan ni Xiao Chen ang iyong inay. Maliban na lang kung hindi siya nagustuhan ng iyong inay. Kaya naman binalak niya siyang patayin. Sheka! Aray. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi totoo yan. Ling, hindi ko sinasadya yun. Maniwala ka sa akin. Hindi magagawa ni Xiao-Chen yon. Ikaw ang mas dapat na nakakaalam nun. Alam ko. Pero dahil doon hindi papayag si inay na makasal kami. Ang sabi mo, mahina ang memorya niya, di ba? Baka magising ang inay mo nang walang naaalala. Sana nga. Hintayin na lang nating magising siya. Ling, galit ka ba sa akin? Nagpadala ng orasyong pandinig si Goldlight. Narinig niya ang lahat. Darating si Goldlight paglipas ng 3 araw. Dapat na kayo may kasal. Ling? Xiao-Chen, kapag hindi ka niya natandaan, magpakasal na kaagad kayo ni Ling. Inay, nandito na ako. Wala na kayong dapat ipag-alala. Ling anak, nakauwi ka na rin sa wakas. Aray, paano ba ang kamay ko? Bakit masakit? Alam mo kasi, kanina pagdating namin, sa pagmamadali mo nadapa ka doon sa may pintuan. Kinabahan nga kami. Mabuti na lang at walang masamang nangyari sa'yo kanina. Inay,
Mga kaibigan ko po, nandito sila para dumalaw. Nakita ko na ba sila? Nako, hindi. Nagkakamali ka. Ngayon pa lang tayo nagkita. Tama, ito ang unang pagkikita natin. Oo, ganun na nga. Pasensya na kayo, hirap ako makaalala. Mahina kasi ang aking memorya. Matagal ko na tong sakit. Huwag niyo na lang akong pansinin. Walang problema. Siya! Kaibigan mo rin ba sila, anak? Opo, inay. Tama kayo. Siya po si Hangyip. At siya naman po si Xiao Chen. Mga kaibigan sila ni Ling, si Hangyip at si Xiao Chen. Kumusta po kayo? Natutuwa po ako na makilala kayo, Ginang. Alam niyo, kung magaganda lahat ng mga kaibigan ng anak ko, siguradong hindi ko makakalimutan. Bakit po, inay? Ang sakit na ulo ko. Gusto ko na magpahinga. Sige, magpahinga na kayo. Igagawa ko kayo ng sopas. Lumabas na tayo Oo, para mabuti pa makapagpahinga nga. siya. Tayo na. Ikaw! Natatandaan kita. Pagod ka lang, kaya magpahinga ka na. Imposible, ngayon pa lang tayo nakakilala. Naalala ko na. Ikaw! Isa kang masamang espiritu! Masamang espiritu! Halimaw ka! Halimaw ka! Nagkakamali kayo. Tao ako. Tingnan niyo ako mabuti. Hindi ako halimaw. Tayo nang... Lumayo ka sa akin! Lumabas. Halimaw! Inay, pakiusap. Huwag kang makialam! Inay! Inay, wag! Hayaan mo ako! Huwag mong tatanggalin yan para matandaan kita. Maliwanag! Halimaw! Xiao Chen! Lumayo ka! Hayaan mo ako mag-isa! Huwag kang magalit sa kanya. Pakiusap. Hindi niyo yung sinasadya. Hindi ako galit sa kanya, Ling. Natatakot ako dahil ayaw niya ako para sa'yo. Bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Mag-iisip tayo ng ibang paraan. Alam kong tutulungan tayo ni Hangyip. Huwag ka na mag-aksaya ng oras. Dahil hindi na maalis sa isip niya na halimaw ako. Ling, ayoko na magpakasal. Pero Xiao Chen, ito ng pagkakataon natin para lumigaya. Gugustuhin mo pa rin ba ako kahit ayaw na sa akin ng iyong inay? Ayokong bigyan ka ng problema, kaya hayaan mo na ako. Akin ang asul na luha. Ibigay mo sa akin. Xiao Chen, mahal kita. Tunay ang nararamdaman ko sa'yo. Alam kong alam mo yan. Mahal kita. At hindi na magbabago yun. Pangako, gagawa ako ng paraan para matanggap ka ni Inay. Ling, bumalik ka na doon. Saan ka pupunta? Gusto ko mapag-isa. Aakyat ako sa bundok. Doon ako magdadasal sa buwan. Hangyip? Kanina ka pa ba dyan? May importanteng bagay tayong dapat pag-usapan.
Ano ba ang pag-uusapan nating dalawa? Pakasalan mo si Xiao Chen. Kahit hindi alam ng iyong inay. Ha? Pero paano nang... Nung ikinasal niyo ang sarili niyo, hindi mo rin naman hiningi noon ang pagsang-ayon ng iyong inay. Pero iba naman ang sitwasyon noon. Inakala ko noon na talagang mamamatay na ako dahil sa pagkalason. At wala na akong oras na magpaalam pa sa kanya. Pero ngayon kasama ko siya. Anong klase kong anak kung hindi ko ipapaalam? Paano pag nadami ang inay mo pagpunta dito ng Yensam? Mas pipiliin mo pa bang mangyari yun? Pero nakita na ni inay si Xiao Chen. Kapag nagdesisyon ako mag-isa, sigurado masasaktan siya. Mahina ang memorya niya, hindi ba? Limot na niya yung bukas. Pero paano kung maalala niya? Paano kung... Tumigil ka na nga. Kailangan mo nang mamili. Pagkakasalan mo ba si Xiao Chen o papatayin kita? Pasensya na. Nabigla ako. Patawad. Naiintindihan kita. Huwag kang humingi ng pasensya. Alam ko naman na hangad mo lang na protektahan kaming dalawa ni Xiao Chen. Gusto mo lang kaming lumigaya. Salamat. Anong balak mo? Hindi ko na kaya magsinungaling kay inay. Meron ka bang iba pang naiisip na paraan? Hanggat kaya makalimutan ng inay mo ang tungkol sa pagkatao ni Xiao Chen, kailangang ituloy ang pagsisinungaling. Ako ang magpaplano ng lahat. Ako ang kikilos, magtiwala ka. Para lang matuloy ang pagpapakasal niyong dalawa. Ikaw ang bahala. Pinuno, narating na po nila Sheka ang bayan ng Bukang Liwayway. Nandun na po sila sa bahay ni Ling. Ayon sa ating espiya, si Xiao Chen ang sawing babae. At naroon din po siya ngayon sa bahay ni Ling, Pinunong Gold Light. Bakit po? Hindi niyo pa kami utusan ngayon. Napatayin ang sawing magkasintahan. Magpasya po kayo. Pinuno, kahit na po siling pa ang bayani natin sa mahiwagang balon, ang kamatayan lamang nila ni Xiao Chen bilang sawing magkasintahan na magliligtas sa mundo. Pagutusan niyo po kami. Pinuno, Makinig kayong lahat. Wala nang halaga sa akin ang sawing magkasintahan. Dahil konting panahon na lamang. Natitiyak ko na wala na akong kinatatakutan. Mawawala na rin ang saysay. Kahit na ang ikapitong pagpaslang. hindi ba matagal niyo ng pangarap na patayin ng sawing magkasintahan? Pangarap ko? Ang tanging pangarap ko lang ay maging pinakamakapangyarihang pinuno sa buong mundo at walang sino mang sinusunod. Pero, kailangan pa ng konting paghihintay. Hindi pa ngayon ang itinakdang oras. Pagdating ng araw na yun, siguradong yuyuko sa akin ang lahat. Pinuno, ano ba talaga ang hinihintay nyo? Malalaman niyo rin pagdating ng takdang oras. Sa ngayon, iwanan niyo muna ako. Kapag nakabisado ko ng bugtong ni Yensam, ako na ang siyang mamumuno sa lahat. Hangip, huwag ka munang mamamatay. Kapag namatay sila ngayon dito, isinusumpa ko magiging mortal akong kaaway ng Yensam. Kung talagang mahal mo nga si Ling, gumawa ka ng paraan para mahalin ka rin niya.